Sa mundo po natin ay may tunggalian, kasamaan at kabutihan, kadiliman at kaliwanagan. Hinahanap po ba natin ang kapayapaan at katotohanan? Inyo pong subaybayan ang lakad sa liwanag. Isang magandang araw mga kapatid at happy Sabat po. Tayo po muli ay ating ipagpapatuloy ang pinag-aaralan po natin na aklat na The Great Controversy o ang Dakilang Tunggalian. At tayo po ngayon ay nasa ika-4 na kapitulo, chapter 4, na may title na The Waldenses. Ating pong alamin sa araw na ito, sino ba ang mga Waldenses? Ang sabi po doon sa aklat ng Great Controversy, sila po yung mga tao mula doon sa valleys and mountains at the Piedmont Alps, doon po sa Italy at France. Pangalawa, sila rin po yung mga tao ng Panginoon, o mga tao ng Diyos, na way back nung panahon ng Dark Ages at nung panahon ng Apostasy. Pangatlo, sila rin po yung mga tao na they denied the supremacy of Rome. Pang-apat, sila po yung mga tao na nireject po nila ang pagsamba sa mga imahe o mga ribulto. Sila rin po ang mga tao o ang Waldenses, sila po yung mga tao na na-kept o nagpanatili, nangilin ng araw po o ng totoong araw ng pangingilin, ang Sabat. At sila rin naman ang mga tao, they are the men who cherish faith in Christ, na siya lang yung the only mediator sa pagitan ng Diyos at ng tao. Sila rin po yung mga tao o ang Waldenses, they are also the fulfillment of what the Bible says in Revelation chapter 12 verse 13 and 14. Ang sabi po sa verse 13 ng Revelation ay ganito, "And when the dragon saw that he was cast unto the earth, he persecuted the woman which brought forth the man-child." Verse 14, "And to the woman were given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place where she is nourished for a time, and times and a half a time, from the face of the serpent." Sa makatuwid, ito po yung katuparan ng propesiya sa aklat po ng Apokalipsis, Kapitulo 12, o ang katuparan ng propesiya ng 1,260 days o years of prophecy, na kung saan ang kaaway o ang dragon, na walang iba kundi si Satanas, na ginamit niya po ang kapapahan, ay pinersecute po niya ang bayan ng Diyos ng panahong iyon. Kaya yun po ang katuparan nito sa panahon din naman ng Waldensians o the Waldenses. Pangalawang katanungan, ano kaya ang kalagayan ng mga Waldenses po noon? Ang sabi po dito sa aklat po ng Great Controversy, "It was the policy of Rome to obliterate every trace of descent from her doctrines or decrees, everything heretical, whether persons or writings, were destroyed. A single expression of doubt, a question as to the authority of papal dogmas, was enough to forfeit the life of rich and poor, high or low."
naging pulisiya o naging batas ng Roma na kung sino man yung lalabag sa kanilang batas na pinatutupad ng panahong iyon ay tatawaging heretic o heretical. Asahay po dito. At sino man ang lalabag dito at magko-question sa kanilang pinatutupad na batas at hindi susunod ay sapat na upang ang kanilang buhay ay kapalit. Asahay po dito, maging mayaman man o mahirap, maging mataas man o mababa, bata man o matanda, nalalabag dito ay buhay ang magiging kapalit, mga kaibigan at mga kapatid. Sa pagpapatuloy, Rome endeavored also to destroy every record of her cruelty toward dissenters. Papal councils decreed the books and writings containing such record should be committed the flames. Ang ginawa po ng Roma o ng kapapahan ng panahong iyon, yung lahat ng record, lahat ng talaan na magpapatunay ng kanilang kalupitang ginawa ay ipinasusunog nila upang walang matira at walang makita ng ebidensya ng panahong iyon, sinusunog sa apoy. Yun po mga kaibigan. Ganun po kalupit ang Pope of Rome, ang kapapahan ng panahong iyon. At ang sabi pa po dito, ang kalagayan pa yan ng Waldenses noon, ang sabi po ng Romish leader, said the Romish leader, if you will not receive brethren who bring you peace, you shall receive enemies who bring you war. If you will not unite with us in showing the Saxons the way of life, you shall receive from them the stroke of death. Ganun po ang kalagayan. Ito po ang pananalita ng Roma ng panahong iyon, ng kapapahan ng panahong iyon. Ang sabi po nun, pag hindi nyo kami tinanggap ng may kapayapaan, ay tatanggap kayo o magkakaroon ng digmaan o kalupitan na gagawin sa kanila. At kapag hindi nila tinanggap ang kanilang mga sinasabi, ang tatanggapin ninyo ay ang kamatayan. Ganun po kalupit o kasama ang batas na ipinapatupad ng Roma sa pamamagitan po ng kapapahan ng panahong iyon. Sa ganitong kalagayan kaya po ng Waldensian o ng the Waldenses o Waldensian Christian, saan po kaya sila nanirahan? Binasa natin ang aklat na ito at itong ating pinag-aaralan na The Waldenses. Ang sabi po dito, behind the lofty bulwarks of the mountains, in all ages the refuge of the persecuted and oppressed, the Waldenses found a hiding place. Here, the light of truth was kept burning amid of darkness in the Middle Ages. Here, for 1,000 years witness for the truth, maintain the ancient faith. Nasabi po dito, sila po ay nanirahan sa kabila ng mga bundok, mga kagubatan, mga kakahuyan. Ay doon po nanirahan ang mga Waldenses o ang mga Waldensian Christians ng panahong iyon. At asay po dito, iyon ang naging kanilang taguan upang sila po ay magkaroon ng kaligtasan sa kalupitan ng kapapahan ng panahong iyon. At yun ang kanilang naging tirahan hanggang sa magpatuloy at lumipas po ang mga panahon at mga araw. Kahit sa bilang ng mga libong taon pa, ang sabi po dito, para lang po mapanatili ang mga katotohanan at maingatan nila ang salita ng ating pong Panginoon. The mountains that girded the lowly valleys were a constant witness to God's creative power and a never-failing assurance of His protecting care. Those pilgrims learned to love the silent symbols of Jehovah's presence. They indulged no ripening because of the hardship of their lot. Were never lonely. They were never lonely amid of the mountain solitude. Doon po sa kabundukan, sa kagubatan, sa kakahuyan, doon po sila nanirahan ang mga Waldensian Christian ng panahong iyon. At doon ay nakita nila ang pag-iingat ng Panginoon sa kanila at ang walang katumbas na pag-ibig ng Panginoon na sila ay pinagkaloob ang kanilang mga pangangailangan sa kabila ng pagbubungkal nila ng lupa at upang sila ay mayroon pong makain. Ganun po ang pamumuhay
ng mga Waldensians noon. At hindi naman sila nabigo sapagkat ang Panginoon ay, ang Diyos ay pinagkakaloob po ang kanilang pangangailangan. Hindi po sila minsan man na nalungkot kahit na sila ay parang naka-separate doon o nakahiwalay at sila ay nagtatago doon po sa kabundukan. Ating aalamin, kamusta naman po kaya ang mga Waldensian o parents noong panahong iyon, ang mga magulang? Sabi po dito, parents, tender and affectionate as they were, loved their children too wisely, accustomed them to self-indulgence. Before them was a life of trial and hardship, perhaps a martyr's death. Ang mga magulang din noon ay naman ng mga kabataan ng mga Waldensians ay mapagmahal at mapagkalinga sa kanila pong mga anak. At sila din ay natuto ng pagtanggi sa kanila pong sarili. Hindi na nila iniisip ang kanila pong sarili ng panahong iyon. At sabi dito, kahit nasa kabila ng kanilang mga pagtayo sa katotohanan, ay nandun yung pagsubok sa buhay, kahirapan, at even unto death as martyr ng panahon pong yun. Na kahit na ang kapalit noon ay buhay, basta pinanindigan lang po nila yung katotohanan at prinsipyo ng pananampalataya ng panahong iyon. Kaya nga mga kapatid, sa pagpapatuloy, ang sabi pa po dito, they were educated from childhood to endure hardness, to submit to control, yet think and act for themselves. Very early, they were taught to bear responsibilities, to be guarded in speech, and to understand the wisdom of silence. Sila po ay, they were educated, ang mga magulang ng panahon niyon. Mula sa pagkabata hanggang sa sila ay magkaisip, hanggang sa sila ay magkaroon na ng asawa, ang mga katandaan o mga magulang ng panahong iyon. At natutunan nila ang kung paano sila ay yung kahirapan, lumaki sila sa kahirapan, at nakita nila kung paano din mag-submit sa kanila ring mga magulang mula pagkabata. At yun ang naghubog sa kanila hanggang sa natuklasan nila ang katotohanan at pananampalataya. At natuto sila lalo tigit magkaroon ng responsibilidad sa kanilang buhay hanggang sa dumating nga po sila, mga kapatid, doon sa punto na sila ay nandun na sa kagubatan dahil sa pagtayo nila sa katotohanan at prinsipyo ng pananampalataya. Kumusta naman kaya ang mga kabataan? How about the Waldensian youth? Ano kaya ang kalalagayan po nila noong panahong iyon? Sabi po dito, from their schools in the mountains, meron pala pong eskwelahan sa bundok ng panahon po ng Waldensians. From their school in the mountains, some of the youth were sent to institutions of the learning in the cities of France or Italy, where was a more extended field for study, thought and observation, that in their native Alps. Mula po doon nung sila ay nakapag-aral na doon po sa bundok at meron ng matatag na pundasyon, sila po ay pinadala, sabi dito, doon sa syudad ng France at Italy, ang mga kabataan ng panahong iyon, upang sa gayon ay masubukan nila at maibahagi din naman ang mga katotohanan sa ibang mga tao. Masubukan din sila ang kanilang pundasyon ng pananampalataya. Sa pagpapatuloy, the youth thus sent forth were exposed to temptation. They were witnessed vice. They encountered Satan's willing agents, who urged upon them the most subtle heresies and the most dangerous deceptions. But their education from childhood had been a character to prepare them for all of this. Bagaman ipinadala ang mga kabataan po mula doon sa bundok o sa kagubatan, panahon ng Waldenses, sila po ay naranasan nila, na-expose po sila sa mga temptasyon, ang mga tukso. Na-expose sila sa nakita nila ang mga lahat ng mga gawa ng mga kaaway at ang lahat ng mga panganib na pwede nilang kasadlakan. Ngunit, ang sabi po dito, ang kanilang edukasyon na natutunan doon sa kabundukan, sa kagubatan, mula sa kanilang mga magulang, yung pundasyon po ng pananampalataya na natutunan nila ay sapat upang mapaglabanan nila ang lahat ng mga gawa at tukso po ng kaaway. Each was to serve 3 years
in some mission field before taking charge of a church at home. This service requiring at the outset self-denial and sacrifice was fitting introduction to pastor's life in those times and tried men's souls. The youth who received ordination to the sacred office saw before them not the prospect of earthly wealth and glory, but a life of toil and danger, and possibly a martyr's fate. Sabi po dito, meron 3 taon na ang kabataan ay pumupunta doon sa mission field nila. Ipinapadala sa mission field sa loob ng 3 taon, at upang sa gayon ay sila ay masubok doon kung talaga bang ang kanilang paglilingkod sa Panginoon ay tatagal at maging karapat-dapat sila upang pumasok sa pagiging ministro o pagpapastor ng panahong iyon o pagbabahagi ng salita ng ating pong Panginoon ng panahong iyon. At nasubok, ibig sabihin sinubok ang kanilang mga pundasyon at pananampalataya kung sila ba ay magiging matatag at karapat-dapat na. Yun po ang sinasabi dito. At ang mga kabataan noon ay hindi na nila hinangad pa yung mga makasanlibutang mga kayamanan at karangyaan, kundi kanila pong natutunan at hinarap ang buhay ng may kahirapan at pagtsatsaga. At kahit pa humantong doon sa pagiging martir na kahit na buhay na ang kapalit na hinihingi, ay hindi po nila ipinagpalit ang kanila pong pananampalataya at prinsipyo ng panahong iyon, mga kapatid. Napakaganda. Ano po kaya yung ilan sa mahalagang aral na pwede nating matutunan sa buhay ng mga Waldensian? Sabi po dito, the Waldenses had sacrificed their worldly prosperity for the truth's sake. With persevering patience, they toiled for their bread. Every spot of tillable land among the mountains was carefully improved. The valleys and less fertile hillside were made to yield their increase. Economy and severe self-denial form a part of education which the children receive as their only legacy. Isang bagay na matututunan po natin dito ay napakarami po tayong mapupulot na aral sa panahon po ng mga Waldenses. Ang sabi po dito, sinakripisyo nila yung makasanlibutang kayamanan o karangyaan ng makasanlibutan dahil dun lang sa katotohanan at prinsipyo ng pananampalataya na kanila pong pinanghawakan. Ano mga kapatid? Ang sabi po dito, at sila ay namuhay doon sa kabundukan at sila ay nagbungkal ng lupa upang sa gayon ay sila ay mayroong pakakainin sa araw-araw o aanihin na kanilang pagkain. Nakita nila yung mga lupa na hindi nila inaksaya. Hindi sila nag-aksaya ng panahon upang ito ay gawin, bungkalin at magtanim ng kanilang mga kakainin doon. At sabi dito, yung pagiging matipid, yung pagtitipid ay isang bagay na patututunan natin dito po sa ating pong pinag-aaralan na chapter 4 ng Great Controversy, the Waldenses. Yung pagtitipid at talagang matinding pagtanggi sa sarili, sabi po dito, ay naging bahagi na rin ng kanilang edukasyon. Kahit na mga magulang, mga kabataan, lalaki, babae, bata, matanda, natutunan nila na mag-self-denial, tanggihan ang kanilang sarili at naging bahagi na po ng kanilang totoong edukasyon doon sa kabundukan. At ito ang naipamana ng mga magulang doon sa mga kabataan ng panahong iyon. They were taught that God designs life to be a discipline, and that their wants could be supplied only by personal labor, by forethought, care, and faith. Tinuruan o natutunan ng mga Waldensians na ang Panginoon pala, ang disenyo ng tao sa Panginoon, ng tao na itinuro ng Panginoon ay kapag upang mamuhay ang tayo bilang bayan ng Diyos na yung ating pangangailangan ay masusuplayan kung tayo ay gagawa. Yung tinatawag nating useful labor, lalo tigit sa mga ganito pong lugar, sa mga kabundukan, makita natin na kapag tayo ay may tinanim, sigurado po, tayo po ay may aanihin. At asay po dito,
The process was laborious and wearisome, but it was wholesome. Just what man needs in his fallen state, the school which God has provided for his training and development. Bagaman talagang mahirap din sa una o sa umpisa, yung pagbubungkal ng lupa, yung pagtira po sa ganitong lugar na kabundukan. Ngunit aside po dito, ang Panginoon ay hindi magkukulang. Ito ay magsisilbing eskwelahan ng bawat mananampalataya ng ating Panginoon. Kagaya ng panahon ng Waldensians, sila po ay nakaya po nila. At ngayon din, lalo tigit sa panahon din po natin ngayon, yung hardship, bagaman laborious, masyadong matrabaho. Pero ito po ang salita ng Panginoon na kailangan po nating matutunan at gawin. Tayo pa dito, by patient, untiring labor, sometimes in a deep, dark caverns of earth, by the light of torch, the sacred scriptures were written out, verse by verse, chapter by chapter. Napaka-ganda kapag atin pong ini-imagine mga kapatid, nasa pamagitan ng kanila po talagang pagtiyatiyaga, hindi napapagod na paggawa, lalo tigit sa pagsaliksik at pananatili o pag-aaral ng salita ng Diyos, kahit na doon sa malalim o doon sa madilim na kuweba, na ang ilaw nila lang ay ang munting ilawan, sabi po dito. Na inaaral po nila ang banal na kasulatan, ang salita po ng ating Panginoon, word for word, verse by verse, chapter by chapter, ang sabi po dito. Ganun din nawa ang bawat isa po sa atin, mga kapatid at mga kaibigan. Ito ay napakagandang aral sa bawat isa po sa atin. Sabi po sa pagpapatuloy, Thus the work went on. The revealed will of God shining out like a pure gold. How much brighter, clearer, and wonderful, powerful, and more powerful because of the trial undergone for its sake. Only those could realize who were engaged in the work. Angels from heaven surrounded these faithful workers. Aside po dito, yung mga Waldensians noong panahong iyon ay inahilintulad nila ang kanilang pananampalataya na ipakita sa kanila ng Panginoon na ang bawat katotohanan at mga prinsipyo na kanilang pinanghahawakan at kanilang pinapanatili ay mas lalong lumiliwanag at mas lalong nagiging malinaw nung panahon po nila. At marami ang nakakapag-isip-isip ng panahong iyon na sila ay hindi nagkamali sa kanilang ginawa at sa kanilang pagtayo sa kanilang pananampalataya. At sabi doon, ang mga anghel ng Panginoon ay napapalibutan sa mga matapat at matyagang mga manggagawang ito, ang mga Waldensians ng panahong iyon. Ngayon, nung panahong iyon at sa panahon natin ngayon, ating ikukumpara, mga kapatid, ang aral na nakita ko po dito, mga kapatid, ay isa dito ay yung present truth ng country living. Na kung paanong ang panahon noon ng Waldensians ay sila'y namuhay sa kabundukan, tayo po, mga kaibigan, mga kapatid, sa panahon natin ngayon ay naniniwala na tayo po ay nasa huling araw na. At ang present truth, ang panawagan o ang katotohanan ng country living o ang pamumuhay sa kabundukan, sa kagaya ng nakikita niyo po sa aking background, sa lugar na kabundukan ay napakahalaga. Na kung paanong sinasabi po ng ating Panginoon do sa chapter 1, before the destruction of Jerusalem, ang sabi ng Panginoong Isus, when you see soldiers in Camp Jerusalem, na kapag nakita nyo na napapalibutan na ng mga sundalo ang kampamento, it's time for you to flee to the mountain. Ganun din sa huling araw na ito, ang mensahe po ng country living ay mahalaga. Lalo tigit sa panahon na tayo po ay hindi na makakabili. Sa panahon na magkaroon na ng katuparan ang propesiya ng Revelation chapter 13, that no man without the mark can buy or sell. Kaya dapat po tayo ay makapaghanda. Dapat po tayo mamuhay na sa lugar na kung saang lugar na tayo ligtas. Kagaya ng panahon po ng Waldensians, sila po ay namuhay sa kabundukan. Ngayon din naman sa huling araw, tayo po, mga kapatid, ay dapat nang mamuhay sa kabundukan. Maghanda, maghanda, maghanda. Ang sabi po ni Ellen White, get out of the city. Get out of the city. Get out of the city. Go to the country.
Kasi dito po din natin masasanay ang ating pong sarili, lalo tigit yung character building ay isa pong napakahalagang faktor kung bakit po dapat tayong manirahan sa kabundukan. Yung ating ugali upang mahubog ng mahubog. Ano po? Especially sa mga may anak, mga may asawa, mga may pamilya, napakaganda pong mamuhay sa lugar ng ganitong lugar na country living upang makaiwas din po tayo sa kapahamakan. At lalo tigit, makapag-produce po tayo ng ating mga kakainin sa panahon ng kaguluhan o kabagabagan. At lalo tigit, upang kagaya ng Waldensians o mga kabataan ng panahon ngayon, mga bata, kabataan, babae at lalaki, sa kabundukan sila po ay nagkaroon ng totoong edukasyon. Mas napalapit po sa Panginoon at natutunan nila kung paano ang mga katotohanan ay naisakabuhayan din nila at ang pundasyon na kanilang pinanghawakan noon ay talagang malaki ang naitulong doon po sa mga Waldensians ng panahon iyon. Kaya tayo rin po, mga kapatid, sa panahon ngayon ay maging kagaya rin nawa. Isa nawang magandang aral na pinag-aralan po natin sa chapter na ito. Ang mga Waldensians na sila po sa pamamagitan ng kanilang totoong pananampalataya ay hindi inalintana ang hirap at pagpapagal, pagpapagod, kundi pinanghawakan po ang pananampalataya, prinsipyo, at kung ano ang sinabi ng Panginoon, hindi po sila napagod. Bagkus sila po ay sumunod sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Bilang huling pananalita po ay masasabi ko po ang katotohanan at ang pinag-aralan po natin ito ay salita na katotohanan na magbibigay po sa atin ng kapayapaan. Dahil ang sabi ng Panginoon sa aklat po ng Juan 14:27, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi kagaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Isus. Kaya ang katotohanan lamang ang siya pong magpapalaya sa bawat isa sa atin. Isa pong magandang araw at muli, happy Sabbath po, mga kapatid. Closing. Closing.
Amen.